Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. So yun na nga guys, yung ating video for today is magbibigay kami ng bakuna para sa aming mga sisiw. So magbibigay din ako ng mga iilang opinions ko guys and at the same time kung paano nga namin binibigay yung aming bakuna dito. But anyway, if you haven't subscribed again in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends guys, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Again, doon ako nagsasagot kung meron pa kayong mga ilang katanungan or mga personal questions nyo regarding sa pag-aalaga ng mga sisiw. Disclaimer lang guys, pwede nyo sundin yung pamamaraan namin sa pagbabakuna. At the same time, pwede din kayong humingi ng other opinion doon sa mga breeders na kakilala nyo din. At the same time, doon sa YouTube, internet, marami kayong pwedeng mapagkukunan guys. Etong pamamaraan na pagbibigay namin ng bakuna sa amin is tested na namin or nakasanayan na namin siya na way. Ito lang yung isa din sa pangunahing ginagawa namin sa aming mga sisiw guys. Kasi nga guys, hindi natin alam kung kailan nga ba darating yung sakit. Guys, bago ako magsimula sa aking pagbabakuna, etong ibibigay na vaccine namin sa ngayon guys is B1B1. So, plain lang yung gagamitin namin guys for our sisiw. Ayun, marami nagtatanong sa akin kung ilang araw ba or ilang linggo. For us guys, mas prefer namin kung pwede tayong makabili agad ng bakuna. As early as 3 days old, yun yung pinakamaganda for us guys. Kumbaga wala pa silang stress masyado. Kasi nga guys, nasa 3 days old pa lang sila. Pero dito sa batch na to ngayon guys, hindi kami nag 3 days. Kasi nga ang nangyari, hinintay namin yung ma-hatch lahat sa incubator kasi halos magkakasunod lang sila. So, ngayon lang kami nag B1B1 na plain guys na, ayan, naka-hatch na talaga yung batch na yun. So, ayan guys, papakita ko rin sa inyo yung gagamitin namin na bakuna for now. Disclaimer, yung edad ng mga sisiw namin is nasa 1 week to 3 weeks old. Ang pinakamataas, merong 4 weeks old din na nandun na sa brooder kasi isasama namin yon. At kung merong magtatanong dyan kung hindi ba maapektuhan yung iilang mga manok namin na kasama dito sa range. Actually, sa ginagawa namin or sa routine na rin namin, sinasali namin sila lahat. So, hindi ko na pahabain guys. Papakita ko na muna sa inyo yung binibigay namin na plain na B1B1. Guys, nga pala masabi ko lang yung price ng B1B1 namin dito. Depende kasi yan kung saang lugar kayo. Ang price ng B1B1 dito sa amin guys is nasa 170 pesos. So, bali yung 170 pesos mo is ito yon. Saan nga ba ito mabibili guys? Sa Agrivet Supply guys or dun sa mga bilihan ng feeds. Ayan, kung merong Pacifica sa inyo guys, possible na meron din yung Pacifica nito. Depende rin guys kung ano yung available na immune or vaccine sa kanila. Kasi dito sa amin, actually naghanap ako nung merong plus but sadly wala. And eto lang yung available. But then again, okay lang kasi eto naman yung ding nakasanayan namin na bakuna. Papakita ko rin sa inyo pala kung paano namin to hinahalo. So, ayan guys, bale meron akong container dito kasi meron tayong ice na nilagay guys. Dapat kasi always siya na malamig kasi para daw hindi mamatay yung parang nandun na pangbakuna. Bale, ito yung kasama guys. Meron siyang eto. And papakita ko sa inyo. Ayan, yung kasama niya. Tapos, may kasama din siyang, eto guys, yung parang powder ba siya na part? Or ayun yung, parang hindi nyo lang makita masyado. But, eto yung guys, yung B1. Ayan. So, ito yung kasama. At the same time, yung gagamitin natin sa paghalo. Etong isa, gagamitin sa paghalo. At, meron ding isa yung ilalagay na natin guys kapag magbabakuna na tayo. So, ihalo na natin guys. And, iset aside na muna natin to. Sa paghalo guys, ayan, tanggalin lang natin to. So, meron naman siyang arrow guys. Makikita nyo naman yan. Ayan. Ayan. Para mas madali. Ayan siya guys. And, dito namang isa, eto, kailangan din natin itong buksan. So, bali may arrow din ulit siya. So, dito, ayan. So, mas madali siyang buksan. So, ayan yung itsura niya guys. So, parang blue siya na may ink. Eto namang isa is eto. Ayan guys, yung sa loob niya. Para siyang Mentos actually. So, sa paghalo nito guys, kailangan natin ng eto. Tapos, ganyan natin. Sa kabila. So, make sure guys na mahigpit. Sa kabila naman is eto. Ilalagay natin to dito guys. Ayan, make sure din guys na mahigpit. Of course, so bali ganito na itsura niya guys. Ayan, so sa paghalo nito guys is i-flip nyo lang. Ayan, and pababa. Flip nyo lang paulit-ulit guys. Until yung parang nandito kanina na parang Mentos is matunaw talaga siya. So, ganyan siya guys.
So, kapag hindi to nakaseal talaga guys, maaaring matapon siya. So, mas mainam talaga na i-lock nyo ng mabuti. Hindi siya tumapon. Actually, ako lang kadalasan din na nagbabakuna sa mga, lalo na sa mga sisiw kasi kaya ko yun. Pero sa malalaki, kailangan ko ng help ni partner. So, pag-remove natin guys, ayan, hilain nyo lang. Ayun. Tapos, eto, pwede natin itong kunin guys. Ayan, lagay natin doon. Ibalik natin yung, eto. Ayan. Secure din yung disposal natin guys. Para dun sa magbabakuna na tayo. Eto, yung parang kanyang, ano guys, oh. Parang nipple niya. So, make sure din guys na ito ay mahigpit. Kasi kapag prines nyo yan, tapos hindi mahigpit, lalabas ulit yung product. So, eto na siya guys. Eto na yung itsura. And, always natin siyang ipasama dun sa ating ice water para always siya malamig guys. Actually, meron akong mga sisiw dito. Ayan. And, yan yung uunahin natin sa ngayon para makita nyo rin. So, sa pag-administer ko ng vaccine guys, or sa pagbigay ko ng vaccine, hindi ko sinasama yung mata. Actually, yung sa iba, talagang sinasama nila yung mata. But for me, ang nilalagyan ko lang is yung bibig. So, ilalagyan natin yung bibig guys. Baba, tsaka ibabaw. Tapos, yung ilong. Ayan. Tapos, kabila naman ng ilong. So, ayan guys. Nakainom na siya. Ayan yung box nila guys. Ilagay natin dun. Eto. Ayan. Kasama din yan. Yun. Kasama yun. At saka yung isa pa na cage. So, ang dami nating babakunahan guys. Magbabakuna na muna ako. So, unahin ko na muna yan para move tayo sa each box na nandito. A few moments later. So, yun guys. Natapos ko na yung mga iilang nasa brooder natin guys na cartoon. Continue ko na muna yung pagbabaksin guys. And samahan nyo din kami siguro mamaya doon sa baba. Kasi may babakunahan din tayo doon. And actually, mas marami yung doon. Kasi nga, isasama din talaga namin guys as much as possible hanggang kaya namin. Sinasama namin lahat talaga ng aming mga alaga. Kasi, ayun naman, for purpose naman din yan guys na mabakunahan talaga sila and pang depensa sa sakit. See you later guys. Magbabakuna na muna ako. Kakatapos ko lang matapos na magbakuna dito sa loob. So, ayan na yung itsura dyan. Tapos, ito yung pangalawang cage. Ayan, nandito na. And actually, kanina, nalagyan ko na rin sila ng mga tubig, guys. Ayan, vitamins yung nilagay ko. Punta tayo dun sa kabila, guys. Dun sa ating malaking brooder. So, ayan guys, natapos na tayo nag-vaccine doon and ayan, nandito na rin ako sa aming brooder. Nung malalaking brooder guys, ayan, nandito na. Actually, mga strain talaga to ng Apollo and isasama natin to sila of course kasi halos naman din lahat isasama namin. Eto, ikukulong ko lang sila in one side para hindi ako mahirapan maghuli sa kanila mamaya. Again, ayun, 3 days old, mas maganda ang early na pagbabakuna. Tapos, after 1 week nun, magbigay agad tayo ng lasota. Para nasa 10 days pa lang sila. So, medyo bata pa sila guys. And, hindi talaga sila mahirap bakunahan kapag sisiw pa. So, ayun guys, papakita ko na muna yung mga sisiw na babakunahan ko in this brooder. And then, siguro later na yung ilan. So, eto dito guys, yung ating first brooder. Ayan. Eto yung mga sisiw dito. So, ayan guys, magbabakuna na muna ako.
A few moments later. So, ayan guys, tapos na tayo dito vaccine. So, i-remove ko na lang yung parang division na nandyan. And then, naka-ready na rin yung aking multivitamins or yung vitamins na ginagamit namin guys, which is yung Vitamin Pro. Nagtimpla na rin ako nun guys para at least mayroon silang sustainable or meron silang enough source ng vitamins to overcome yung stress. Ayan guys, bibigyan ko na rin sila ng tubig. Ayan, yung Vitamin Pro pa rin guys. So, ayan guys, tapos na nga tayo nag-vaccine sa ating mga alaga or nagbakuna. And guys, isusunod na namin yung mga malalaki. Pero I don't think isasama ko pa siya sa video kasi medyo mahaba na yung ating video for today. Again, depende sa inyo guys kung susundin nyo yung pag-administer namin or pagbibigay namin ng bakuna sa aming mga alaga tungo sa inyong yard. Ito nga pala guys, maraming nagtatanong sa akin yan. Based on my opinion lang to. And according din sa mga ilang kaibigan, mga breeders na mga kakilala namin, kung nakakahawa ba daw yung vaccine or yung bakuna ng ating mga alaga sa kapitbahay natin or sa mga karatig natin na barangay. From the word itself, bakuna siya. So, pang-depensa lang siya guys. Hindi siya tulad nung sinasabi na parang nagkalat ka ng virus or what. So, actually guys, meron nakapagsabi na sa amin dyan. Actually, yung iba mga vet din and mga ilang mga breeders na kilala din. Ang bakuna kasi talaga daw is yan yung parang depensa siya sa sakit. For us, example, nagbakuna kami sa aming yard. Pagkatapos niyan is yung kapitbahay mo is hindi nagbakuna. So, kumbaga, fully protected yung sa amin, tapos yung sa kanila na mga alaga is hindi. So, kapag dumating yung oras, guys, na tagsakit or mayroong sakit na dadaan sa inyong area or kung ano man, na yung iyong area na nakabakuna na or fully protected na with vaccines, yung mga alaga mo is may chance, guys, na makakasurvive. On the other hand, yung mga iilang kapitbahay mo naman na hindi nagbakuna, malaki din ang chance, guys, na sila yung matatamaan or yung mga alaga nila yung matatamaan gawa ng sakit ng mga manok. Malaki yung percentage talaga guys na maliligtas yung mga alaga natin compare doon sa mga hindi nagbabakuna. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa aming munting video again. If you haven't subscribed guys, please do consider subscribing. Please do like our video, share to your friends, do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Again, doon ako nagsasagot kung meron pa kayong mga ilang katanungan regarding sa aming mga alaga or sa ating video for today. So, ayun lang guys. Disclaimer guys, based on our experience lang yung sinishare namin. So, maaaring magustuhan nyo, maaaring din hindi. So, ayun guys. No hate, just love guys. Please do stay safe, stay home kasi meron pa yung COVID. Goodbye guys and peace out.